Ito, magandang balita sa mga incumbent barangay chairman at SK, Sangguniang Kabataan. Kasi kinumpirma na po ng Commission on Election o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pipirmahan daw po ng Palasyo o ni Pangulong Marcos ang batas na nagpo-postpone ng barangay election na naka-schedule na ito ng December. Wow. So, ibig sabihin nito, mananatili ang mga incumbent barangay at SK official sa kanilang mga pwesto. Iyon. Alam nyo, controversial ito. Marami ho kasing panukala na ang sinasabi, ituloy na ang eleksyon para mapalitan yung mga barangay at saka SK. May nagsasabi namang huwag na dahil kauupo lang nila, 2 taon pa lang. Masyado hong pinag-uusapan ito dahil alam naman natin maraming barangay at SK ang matitino. Pero meron din pong ayaw ng taong bayan. Meron din mga mamamayang ayaw na sa kailang barangay chairman. Pero wala tayong magagawa. Dahil sabi po ng COMELEC, kahit sila naghanda na, kung di ako nakakamali, ongoing na yung registration at gagawin na rin yung pag-iimprenta sana ng mga election paraphernalia para sa dadating na election. Pero ngayon, na-delay na naman. Mapupospond ito. Kasi pag pinirmahan ng Pangulo yung batas para itigil ito, i-postpone ito, ay wala magagawa ang COMELEC. Ayan po. So, kaya ko binabalita ito para meron kayong idea. Pabor ito sa incumbent na barangay chairman at SK official. Pero siyempre, hindi ito gusto ng mga ayaw na sa kanila. Ayan. Pero tayong magagawa kung ano po ang national policy or policy ng pamahalaan ng Malacanang at ng COMELEC ating susundin. Ganun pa man, yung daw registration ay mukhang itutuloy kasi merong 10 days na registration gagawin para doon sa mga bagong botante makapag-rehistro at na makaboto sila. Dahil mahalaga rin kahit pa paano, local ito, pero parang national kasi buong Pilipinas din itong pinaghahandaan ng barangay at SK election. Pero dahil nga ako sa nabibitin, mapupospon, ay tingnan natin kung kailan matutuloy ito. Okay? Ano ang inyong masasabi diyan? Samantala, sunod na ating pag-usapan na ito nga po. Nako, motion for consideration, ipinail na po kahapon. Ipinail na po ng tawag dito ng civil society group. Alam niyo itong civil society, marginalized sector, ito yung original na nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Pero ginawa ng Kongreso, yung 3 complainant, 3 reklamo laban kay Sara, inarchive. Gumawa ng bagong impeachment sila o complaint. Yun ang naipasa sa Senado na ngayon ay diniklara ng Supreme Court na labag sa saligang batas. Kaya ayaw ko kung hindi na baka ma-technical naman sila rito. Kasi yung ipinail ng mga civil society at marginalized sector naka-archive. Hindi naman sinabi ng Supreme Court na yung pag-archive na yun ay illegal. Anyway. Pero sila yung mismong naunang nag-file ng motion for consideration at kanilang idinideklara yung tindig organization na mali daw po na sabihin ng Korte Suprema doon sa kanilang ruling na labag sa saligang batas yung proseso ng impeachment. Nagrally pa sila sa harap ng Supreme Court. So, yan ang kanilang paniniwala. Mali daw dahil mawawala na yung impeachment. Hindi daw nabigyan ng katarungan ang mamamayan na pwedeng naabuso at naghahanap doon sa maaaring malaking perang nagamit ng hindi tama ni Sara Duterte, Office of the Vice President at Department of Education. Hindi mo masisi itong civil society group kasi talaga sila yung nangungunang complainant pero na-archive nga yung kailang reklamo. Ngayon, kung sinasabi ko baka ma-technical kasi magpapile din po ng official na motion for reconsideration before Supreme Court ang Kongreso. Dahil binigay sila ng 10 to 15 days. Pero sabi ng Kongreso, gagawin nila yan. Sabi nga ni Speaker nung SONA, ano man yung desisyon ng Supreme Court, kanilang kinikilala, pero karapatan nilang ilaban yung kailang kaso, ilaban yung kailang ginawa, na ito inaayon sa batas at hindi katulad na sinasabi sa ruling ng Supreme Court na lumabag sa alituntunin ng saligang batas. So, meron debate ro. Kaya, tama lang yan. Motion for reconsideration. Ipapal. So, magiging 2 yung motion for consideration.
Nauna ang civil society, tapos susunod ay ang Kongreso. Sana huwag na namang i-technical ito. Mahilig si baka ma-technical naman pag sinabi, ay ano yan, dalawa-dalawa yung motion ninyo for consideration. Baka ma-technical kasi yung tatlo o apat na impeachment complaint ay technical, kaya daw labag sa batas. Kaya tingnan natin kung ano mangyayari. Alam mo ito sa Supreme Court, marami sinisilip sa ganyan. Pero ganun pa man, nagpapatunay lang ito, seryoso ang Kongreso, panindigan ang kailang ginawa. Nagpapatunay din na yung civil society, marginalized sector, na nauna nag-file, ay gusto nilang ituloy. Kung yung mga gunita noong December 2, December 4, December 9 o 19, magkakasunod po yung pinail. Civil society, marginalized sector, at saka yung grupo ng kaparian, mga abogado. Yan po yung grupo. So, ngayon ibig sabihin, talaga hindi pa tapos. Katunayan, hindi pa naman talaga tapos ito dahil hindi naman final yung ruling ng Supreme Court. Subject nga yan for motion for consideration. Kung aapila, ay aapila nga yung kabila eh. So, hindi pa tapos. Pwede mabago. Ang paniniwala nga ng mga constitutionalists at mga retired justice at associate justice ng Supreme Court, Chief Justice, makukumbinse kahit na 13-0. Kasi nga, hindi pwedeng ang saligang batas na nagsasabi kung anong proseso ay babaguhin lang ng ruling ng Supreme Court. At sino nga ba ang mataas at dapat pa susundin? Yung saligang batas o yung ruling ng Supreme Court. Yun po yung debate ngayon eh. Kasi binago po ng mga maestrado sa magitan po ng punente o sumulat ng desisyon si Justice Leonen na parang pinahirap, binago yung initiation, yung pagproseso. Yun ang kinagugulat ng mga constitutionalists. Bakit binago sa magitan ng ruling lang nila? Ay samantalang ang linaw na sinasabi ng saligang batas, hindi na kailangan ng public hearing basta merong enough number na mag-iendorso ng article of impeachment at kaagad-agad dalhin sa Senado. Yun nga ang ginawa, pero labag daw sa batas yun. Ayan, so technical. Kaya masarap abangan at subaybayan. Huwag kayong magsasawa dahil ang katarungan dapat matyaga na inilalaban. Paghahanap ng hustisya, talagang bitnikan ito, labanan ito. Ang magsasawa, matatalo. Ang bibigay, matatalo. Kaya dapat ang katarungan, katotohanan ay inilalaban hanggang sa huli sa tamang pamamaraan under the law. Ayan ang advice natin. Ano ha? Kasi kahit ako, hindi na ako tumitigil dyan kasi kasama tayo sa mga mamayang Pilipinong naghahanap ng katotohanan. Ang katotohanan ay malalaman lang kung magkakaroon ng trial. Pakinggan ang complainant, pakinggan ang akusado, tapos saka magdesisyon. Kaya nga ang sinasabi ng saligang batas, to try and decide, not dismissal. Mag-trial, then mag-decide ang mga senador judges. Yun ang trabaho nila eh. Kaya huwag kayong iiwas dyan, mga senador.